sumali sa grupo mo. Hindi pwede yun. Ay, bubuksan ka kanilang lihim. Tanda akong gumawa ng masama para sa pamilya ko. Kinagabihan ay mangiyak-ngiyak si Samuel nang ikwento niya kay Aling Lolita. Nakausap lang niya si Anton bago siya pumasok ng opisina. Na galit ito at sinisisi sa kanya yung pagpapakamatay ng anak niya. Pinaliwanag naman ng nanay niya na madami talagang nadamay sa ginawa ng tatay niya at ang mga kasabot niya na wala man silang alam sa mga ginawa nila pero damay na sila at hindi din nila maaalis sa sarili nila na sisisihin nila ang mga sarili nila dahil sa mga masamang nangyayari lalo na kay Anton at sa kanyang anak. Habang hinanap naman ni Arisa sa social media yung account ng dating sekretary ng daddy niya na siya ang nagpapadala sa kanya ng monthly allowance niya noon. Giniit ng dalaga sa sarili niya na kailangan na niyang gumawa ng paraan para mahanap niya yung taong yun para malaman niya kung sino pa ang mga naging biktima ng yayaman tayo na wala siyang kaalam-alam na kilala lahat ni Enzo ang mga nabiktima. Naniniwala si Arisa na may kailangan pa din siyang gawin para matulungan ang mga biktima at laking tuwa niya nang mahanap niya yung number ng dating sekretary ni Mike. Nagtipon-tipon naman ang mga grupo ni Anton at nagtirik sila ng kandila para sa mag-ama na lubos na kalungkutan ang mga nararamdaman nila dahil sa nangyari sa kanilang kagrupo na ang tanging hiling nilang lahat ay sana payapa na ang mag-ama. Naglakas loob namang pumunta sila Samuel at Aling Lolita sa mismong area na kahit hindi nila sigurado kung ligtas sila, kung saan naglalamay doon ang mga grupo ni Anton na agad silang sinalubong at sinumbat sa kanila na ang kakapal ng mga mukha nila para pumunta pa doon na paano sila nakakatulog ng gabi ng mahimbing. Agad namang pinagsabihan ni Boying ang mga grupo niya na kumalma sila dahil pumunta sila Samuel at Aling Lolita doon para magbigay respeto na kung galit sila sa kanila ay hindi yun yung tamang lugar para ipakita yun na wag sana silang mag-aaway-away. Sinumbat ng kasamahan niya na kung talagang seryoso silang magbigay respeto ay dapat ibalik nila yung pera nila na agad namang pumanig ang lahat maliban kay Boying. Pinaliwanag naman ni Aling Lolita na hindi nila pinipilit na maniwala silang wala silang kasalanan na ang gusto lang nila ay makiramay kaya pinagbigyan sila ng mga tao para kay Anton. Agad nilang nilagay yung bulaklak na dala-dala nila kung saan tumulo ang mga luha nila Samuel dahil hindi nila ginusto na mangyari ang bagay na yun. Gigil na gigil naman ang mga nabiktima ng scam sa sandaling yan pero pinilit nilang pakalmahin ang mga sarili nila bilang respeto na din kila Anton at sa kanyang anak. Papanindigan ni Samuel yung desisyon niyang kailangang maramdaman at makumbinsi siya nila Roldan at Jacob na ligtas ang pamilya niya para ibigay niya yung pera. Mas lalo namang manggigigil sila Roldan at Jacob dahil kahit anong gawin nila ay kailangan nila si Samuel para makuha nila yung pera dahil kapag hindi nila ito magawa ay papatayin sila ni General Diego. Babaguhin ng mga pangyayari ang prinsipyo at paninindigan ni Samuel dahil handa na siyang gumawa ng masama para sa pamilya niya. Iisahan niya sila Roldan at Jacob na ito lang ang alam niyang paraan para matuklasan niya ang mga iligal nilang gawain at para mapabagsak sila Roldan at Jacob, lalong-lalo na ang taong nasa likod ng lahat ng mga ito. Kaya napagdesisyonan ni Samuel na papasok na siya sa grupo nila Roldan kahit alam niyang delikado ang buhay niya. Ito lang ang alam ni Samuel na paraan para mabantayan niya ang lahat ng kilos nila Roldan at para makahanap ng ebidensya dahil alam niyang sa pagtutulungan nila Colonel Enrico at Agnes ay magagawa nilang pabagsakin na kahit malaking grupo ang kanilang babanggain. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.